Si Kunti Devi, ang ina ng mga Pandavas. Si Kunti ay anak ni Shurasena, ang hari ng Yadava, at kapatid ni Vasudeva, na ama ni Krishna. Sa kanyang kabataan, si Kunti ay inampon ng kanyang tiyuhin na si Kunti Bhoja, at dito niya nakuha ang pangalang Kunti. Sa kanyang kabataan, si Kunti ay kilala sa kanyang kabanalan at kabaitan. Isang mahalagang pangyayari sa buhay ni Kunti ay nang dumating sa kanilang tahanan, sa kanilang kaharian, si Rishi Durvasa. Kilala si Durvasa bilang isang makapangyarihang rishi na madaling magalit. Ngunit si Kunti ay nagpakita ng walang kapantay na paggalang at serbisyo sa kanya. Bilang gantimpala, binigyan siya ni Durvasa ng isang espesyal na mantra na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang tawagin ang sinumang demigod. Kanya minsan na wala siyang ginagawa ay sinubukan niya ang mantra at tinawag si Surya, ang demigod ng araw. Bilang resulta, ay ipinanganak niya si Karna, isang sanggol na may likas na katangian ng isang dakilang mandirigma. Dahil sa takot na mapahiya siya, dahil si Kunti ay dalaga pa, at ngayon ay nagkaroon siya ng anak. Iniligay ni Kunti ang sanggol sa isang basket at pinatapon ito sa ilog, kung saan siya ay kalaunang inampon ni Adirata, isang charioteer. Si Kunti ay ikinasal kay Pandu, ang hari ng Hastinapura. Dahil sa isang sumpa, si Pandu ay hindi maaring magkaroon ng anak. Kaya ginamit ni Kunti ang mantra upang magkaroon ng mga anak mula sa iba't ibang mga demigods. Tumawag siya kay Dharma, Vayu at Indra, at ipinanganak ang 3 Pandavas, sina Yudhishthira, Bhima at Arjuna. Ibinahagi din niya ang mantra kay Madri, ang pangalawang asawa ni Pandu, at ito ay nagkaroon ng kambal na anak na sila Nakula at si Sahadeva. Ngunit maagang namayapa, umalis sa katawan niya si Pandu. Kanya sila ay bumalik na muli sa Hastinapura. Siya rin ang nagtaguyod sa mga anak ni Madri, dahil sumunod ito kay Pandu at namatay din. Sa huli, bago nagsimula ang digmaan, ay inamin ni Kunti kay Karna ang kanyang tunay na pagkakakilanlan na siya ang ina nito. Subalit nanatili si Karna sa panig ng Kauraba at kinikilalang ama niya si Duryodhana.
Ang mga kwento ni Kunti at ng Pandabas ay punong-puno ng sakripisyo at trahedya. Si Kunti ay punong-puno ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ipinakita niya ang matinding lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok at patuloy na nagsilbing gabay sa kanyang mga anak kahit na sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay na punong-puno ng pagsubok. Si Kunti ay kilalang-kilalang halimbawa ng tamang pamumuhay at dedikasyon sa kanyang pamilya, pati na ang kanyang karunungan at kahinahunan. Ang isa sa pinakasikat na panalangin ni Kunti Devi ay nasa Srimad Bhagavatam, unang kanto, pangalawang bahagi, text 25. Ninanais ko, O Panginoon, na sana ang mga kalamidad ay patuloy at paulit-ulit na mangyari upang ikaw ay aking mulit-muling maalala at makita. Dahil kung ikaw ay aking makikita, ay nangangahulugang hindi na ako magkakaroon pa ng paulit-ulit na kamatayan at pagsilang. O Panginoon, ikaw ay madali lamang na malapitan ng mga taong pagod na sa material na pamumuhay. Ang progreso sa spiritual life ay makakamit lamang sa sinseridad na damdamin at devosyonal na pagmamahal sa iyo. Hindi na kinakailangan ang mga kwalifikasyon na mataas ang pinag-aralan o makapangyarihan o may kagandahan. Ang tanging kwalifikasyon upang ikaw ay marating ay ang sinserong devosyonal na paglilingkod. Haribol.